first step was to wet hands with warm water or cold water. Apply the right amount of soap. Rub palms to apply the soap evenly. Rub the back of the hands. With interlacing fingers, rub palms. Then interlock fingers and rub back of them against palms. And close hand around your tab and grab as you rotate it and vice versa. Rub your fingers in a circular motion in your palms. Then rinse hands with water. Lastly, dry hands with one used towel. As you can see at the picture, this is the proper work attire that we should wear when we are preparing the food to avoid food contamination. So ako mismo din yung nagsuot nitong chef's uniform ko para ipakita sa inyo. Eto, let's start with my head. If wala kayong ganito, nabibili naman to usually, mura lang naman siya. If gusto niyo magpagawa, okay lang din naman. Hairnet if wala. Tapos, chef's jacket here. Mas prefer ko kasi yung medyo maluwag para makakakilos-kilos pa rin ako. And then, apron na may attack pa mismo ng school namin. Tapos, comes with a white pants here. And Crocs na ginagamit namin kapag Crocs white na ginagamit namin kapag mag-laboratory kami para maiwasan na rin yung masugatan kami if ever na malaglag yung kutsilyo. So, ipaliwanag din natin. Ano nga ba ang kahalagahan ng tamang paghuhugas ng kamay at na pagsusuot ng proper work attire? Mag-umpisa tayo sa tamang paghuhugas ng kamay. As you can see, marami yung nagluluto or mapapansin nyo ba na kapag may kasama kayo or may kaibigan kayo, every time na magluto sila or maghiwa sila, hugas ng kamay, yung ganun. Dapat nyo sila, gino-judge kasi kung tutuusin, ayun ngayon tama. Kasi para maiwasan yung contamination, naghugas tayo ng kamay kasi para yung bacteria is hindi na kumalat pa. At saka practicein natin lagi yun, yung tamang paghugas ng kamay bago man tayo magluto at saka after natin magluto. Tapos kailangan din natin maging malinis sa sarili natin kasi tayo mismo pwede tayo maghatid ng bacteria na maaaring makapag-contaminate din sa pagkain na ihahanda natin. Sa work attire naman, ano nga ba ang kahalagahan ito? Syempre, mahalaga din siya kasi nga kailangan mo siyang suotin. Unang-una sa buhok. If hairnet, kailangan mo yung suotin para maiwasan na malagyan ng yung pagkain, maiwasan malagyan ng buhok galing sa'yo. Sa bibig, kailangan din ng may mask. Talagang mask talaga, hindi lang ako nag-mask today kasi para maipaliwanag ko ng maayos. Kasi para yung habang mag-asalta tayo, di ba? Kapag mag-uutos, nakikisuyo, para hindi naman tumalsik yung laway natin to sa punta sa food. Sa laway, ang unang-una or malakas sa bacteria or madayang bacterias.
Sa chef's coat naman, siguro para na rin proteksyon din sa atin, di ba? Okay na yun, hindi naman yan siya ganun ka-init actually. Naging protection din kasi sa atin yung suot natin na work attire. Tsaka unang-una sa lahat, para may identify ka na mismo ng tao na ay sa kusina to nagtatrabaho, na ay sa ano to nagtatrabaho, sa front of the kitchen to nagtatrabaho, sa back of the kitchen to nagtatrabaho, kasi ganti yung suot niya. Tsaka, ikaw ba naman, magluluto ka ba sa kusina, tapos yung suot mo pambahay lang, okay ka pa doon? Okay ka lang? Ganyan. Mahalaga rin syempre na isuot natin yung tamang work attire natin kasi para presentable tayong tignan. Para naman hindi sila, kumbaga, kakainin nila yung pagkain tapos matutuwa sila na ang cleanest naman ang process nila. Kasi titignan nila yung tayo, i-judge nila tayo kung malinis ba tayo sa katawan natin, kung paano ba tayo sa work area natin, diba? So, mas maganda naman na marinig nating feedback sa tao is ang ganda ng establishment nila, ang ganda ng service nila, plus kaaya-ayan tignan yung mga workers nila.